Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Si Miss Talia ay isang SPED class teacher. Ang tinuturuan niya ang mga batang mas espesyal ang pangangailangan o yung mga batang ipinanganak na may Down syndrome at autism. Bilang guro ay mas mahirap magturo sa ganitong klaseng programa ng pamahalaan para sa magandang kinabukasan ng mga batang may special needs dahil nangangailangan ng iba yung haba ng pasensya at pagtsatsaga ang sino mang magiging guro ng mga batang ito dahil bagaman ay ipinanganak silang ganoon ay may natatago silang sari-sariling angking kakayahan at talento na kailangan din palaguin at matuklasan kung bakit ang mga batang ito ang gusto niyang turuan ay dahil iyon sa personal niyang dahilan. Pero iba ang pakiramdam ng Teacher Talia sa batang si Aurora na kaka-transfer pa lang sa kanilang paaralan. Lagi itong tahimik at pailalim kung makatingin na parang lagi nang may kinakatakutan. Sa tuwing kanyang tatanungin ay ilinlang at tango ang isinasagot ng bata. Bagay na naghatid sa kanya ng pag-aalala na may kasamang kilabot at katutwang pakiramdam tuwing mapagmamasdan ang mga mata ng bata na tila laging may ibig ipahiwatig ang bawat pagtitig sa kanya. Lalo pa nang minsang mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso at nagsalita na parang isang normal na bata. "Sino yung kasama mo? Sino? Nasaan?" Nanunuyo ang lalamunan niyang sagot at parang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Itinuro nito ang gawing kanyang balikat pero wala naman siyang makita. Napansin din niya na may angking talento sa pagguhit si Aurora. Parang buhay na buhay ang mga larawang nililikha nito. Pero parang may kakaiba dahil nang minsang tignan niya iyon ay hindi ordinaryo ang mga nalilikha nitong obra. "Sino ito, anak?" tanong niya. "Si Manong Guard." Tipid nitong sagot na diretso pa rin sa pagguhit. Ngunit nangilabot siya ng mapagmasdan ng drawing. Ang gwardiya nga iyon, ngunit nakabulagta at may sumisirit na dugo sa ulo. "Anak, hindi ba't mas maganda kung mga puno at halaman ang iginuguhit mo o kaya ay mga bulaklak?" Wika niya sa mahinahong tinig ng pangungumbinsi. Muli ay ilinlang ang isinagot nito. Kinabukasan, isang malakas na putok ang narinig nila mula sa gate ng kanilang paaralan. Patay na si Mang Ramon, binaril sa ulo ng isang kaalitang lalaki. Si Mang Ramon na siyang gwardiya ng kanilang paaralan. Ang mas nakakakilabot ay ang mismong hitsura ng pagkamatay nito
ay katulad ng nasa drawing ni Aurora kahapon. Teacher Talia, si Aurora po, idinodrawing si Desa. Sumbong sa kanya ng isa pang estudyante. Agad nga niyang pinuntahan si Aurora na diretso at di mapigil sa pagguhit ang mga kamay kahit umaatungal na sa pag-iyak ang batang katabi nito na siyang subject sa ginagawang pagguhit. "Give it to me, Aurora," hiling niya sa bata na saktong natapos sa pagguhit. Kaagad namang ibinigay nito sa kanya ang papel na may drawing. Muli ay nanlaki ang mata ni Miss Talia. Dahil kita nga sa iginuhit ng bata si Desa na nasa hospital bed, may nakakabit na kung ano-anong aparato sa katawan at may malaking nakasulat sa gawing unahan ng larawan. Time of death, 7 p.m. "Huwag naman sana, Panginoon ko," na biglang sambit ng guro at kaagad niyakap at pilit kinakalma ang espesyal na estudyanteng patuloy pa rin sa pag-iyak. Kinakabahan nga ang guro at di mapakali nang dumating nga ang isang araw na bigla na lang na hindi pumasok si Desa. Lalo na nang sabihin ng magulang ng bata na nasa hospital ang kanilang anak at delikado ang lagay dahil sa biglaang pagdapo ng malalang karamdaman. Pagkaraan pa nga ng ilang araw ay binawian yun ng buhay, saktong 7:00 ng gabi. Muling napatunayan ng guro na hindi pangkaraniwang bata si Aurora. May kakayahan itong di gaya ng iba na mas lalong nagdulot sa kanya ng matinding pagnanasa upang makausap ang magulang nito. Makalipas lang ang 1 linggo ay muling nakita niyang nasa isang sulok lang ng classroom si Aurora. Tumatagaktak ang pawis sa mukha, ngunit di pa rin tumitigil sa pagguhit. Pagguhay, tumunghay ito sa kanya at tumingin na naman ng may takot sa kanyang gawing likuran. Pagkatapos ay nagwika, "Sino yung kasama mo? Gusto ka nilang laging kasama at kapiling." Paos at nakakakilabot na wika ng bata. "Sinong sila?" Takot niyang tanong. "Sila?" At agad nitong iniharap ang iginuhit sa kanya. Siya ang nasa larawang iginuhit ng bata. Kita din doon na nasa kabila ang balikat niya ang 2 sanggol na mayroon pang nakakabit at di napuputol na umbilical cord sa mga pusod. "Hindi yan totoo. Huwag mo na ulit iguguhit yan," ngatal niyang wika kasabay ang pag-agos ng luha. "Hindi mo ba nararamdaman ang bigat nila sa iyong mga balikat, teacher? Palagi mo silang kasama, araw-araw, kahit saan ka pumunta." "Sino sila, teacher?" Wikang may katanungan muli nito sa guro. Naggalit-galitan si Teacher Talia kung kaya't nanahimik ang bata. Ngunit totoo ang sinasabi ni Aurora. Palaging mabigat ang magkabila niyang palikat na tila lagi siyang may pasan-pasan araw-araw. Ngunit hindi pwedeng malaman ni numan sa school na iyon ang itinatago niyang lihim na matagal na niyang ikinukubli dahil walang sino man ang nakakaalam pa noon liban sa isang kaibigan. Akala niya ay titigil na si Aurora sa pagtatanong sa kanya, ngunit isang araw, sabi nila, "Tulungan daw kita." Kinukulit nila ako, teacher. Huwag daw kitang pababayaan. Makahulugang wika niyon sa kanyang bandang uwian na noon.
Listen to me, Aurora. This is the last time we talk about it, okay? Don't say it ever again. Naiintindihan mo ako? Di ba, anak? Natatakot na ako eh. Pakiusap niya sa bata. Pero, just do what I say, baby, okay? Now go home na. I can take care of myself. Don't you worry, ha? Wika niyang may pangungumbinsi sa bata, bagamat ginagapangan siya ng kakaibang kilabot. Pero bago ito umuwi, ay inaabot nito sa kanya ang iginuhit na halos magpasindak sa kanyang katinuan. Siya muli ang nasa larawan, katabi ang isang batang babae na kanyang akay sa kamay at isang taong nakadamit at nakatalokbong ng itim. Ngunit ang mas umagaw ng kanyang atensyon ay ang hawak nito, garit ng kamatayan. Nangingipuspos siyang napaupo sa sariling silya. Katapusan na ba niya? Mamamatay na ba siya? Ngunit saan at kailan? Sinunod naman ni Aurora ang kanyang sinabi at di na muli pang nangulit. Ngunit napansin niyang mas naging tahimik ito at parating laging nag-iisa. Lagi rin itong nakatingin sa kanya nang may takot sa mga mata. Isang hapon ay nagpaiwan ito sa classroom at alanganin pa ang paglapit sa kanya. Teacher Talia, love ka, Aurora. Huwag ka nagalit sa akin, inosenteng wika ng bata na katulad na ng ibang mga special child niyang tinuturuan. Hindi na diretso ang pagwika nito, di tulad ng nakalipas na araw tuwing nakakausap niyang tila normal na normalang bata. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi